Third session na natin ito sa sa communion, the Holy Communion, or the Lord's Supper, sa Tagalog, banal na almusal. Okay. Amen. Maaga ngayon, kaya banal na almusal. Okay. So, ang title po natin ngayon ay Proclaiming the Lord's Death Till He Comes. Ito pong patungkol sa pagganap nitong banal na hapunan, very interesting na ito po ay naisulat sa church at Corinth. Maliban doon sa Gospels, which ang pinanggalingan nung sa Gospel is yung the Passover. Pero dito sa the Lord's Supper sa Corinth, ang ni-reveal ng Panginoon kay St. Paul is ito ay yung nakasentro na talaga ito sa kaganapan at sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. It's very interesting na in so many books ng Bible, dito binigay ng Panginoon sa Corinth itong patungkol sa Lord's Supper. And that is also for all of us, dahil ibinigay ang salita ng Panginoon para sa ating lahat. Now, if you look at the map, wala yung pointer ko. So, makikita nyo yung Corinth is doon sa may Greece. Okay? So, dito makikita nyo ito yung mapa ng travels ni St. Paul. Nag-mission din siya, no? Kita nyo ito yung legend. Kaya yung fourth journey niya, yung papunta na siya. Kung saan doon na siya naikulong at so, makita niyo yung mga churches na dinaanan niya. Makita niyo yung Ephesus, Laodicea, Smyrna. Okay, makita niyo dyan yung dinaanan niya. Evangelize. Okay. So, doon sa may Greece, that time, nung ministry nung travels ni Paul, Corinth was one of the biggest commercial centers ng empire, ng Roman Empire. So, Corinth was a commercial center. So, halo-halo ito yung tinatawag nila na parang melting pot. Dito maraming tao, halo-halo, Jew, Greeks, iba pa, mga travelers and so on, kasi nga ito ay commercial center. Ito rin ay tinawag din ito na Sin City, because in the city ay maraming mga prostitution houses, hindi na layo sa kalagayan ng maraming mga lugar sa atin ngayon, no? Andito yung tinatawag na isa sa pinakamalaking templo ni Aphrodite. Na alam niyo naman na yung templo ni Aphrodite, doon they were about close to more than 500 yata ng mga priestesses, na mga prostitutes na nagsisilbi doon sa temple ni Aphrodite. So, marami ang palipasan ng oras ng mga travelers, no, doon sa Corinth. Also in Corinth, dahil sa parang modern na siya ng time na yon na city, very busy city, andun din yung mga may mga doon, may mga na sila, may mga tinatawag na mga brotherhood, may mga fraternity, may mga grupo sila ng society,
grupo sila ng association ng mga engineers siguro, association ng mga tradesman andun, no? So, hindi ko nababasahin lahat ito, pero ito ay base doon sa history nung church sa Corinth, wherein they have social groups and they have networks that takes the form of clubs or ang tawag ni collegium or collegia. Many of these groups, sabi rito, convened around shared professional interest. Now, this is very relevant sa ating pag-aaral ngayon as we go through the first episode of Paul to the Corinthians. So, they shared professional interest, religious devotions, or mutual benefit arrangements. Okay? Dito sa so yung grupo na yon, sometimes hindi maiwasan na dahil nga pagan at ganun din naman yung empire mismo is marami siyang mga dinidiyos, mga Diyos-Diyosan. So yung mga groups na yon ay mga patron din sa mga kuminsan sa mga associations nila. Okay? And isa sa mga struggles ng mga Christians doon sa Corinth is Christians who work as craftsmen might have been expected to join such groups to raising ethical challenges regarding idol worship or the taking of oaths to pagan gods. And we see that as a problem na in-address ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 8, verses 4 to 7. The church in Corinth is that, sino sa inyo nakabasa na ng 1 Corinthians, 2 Corinthians? Buo. Wala pa? Ha? Nabasa na? Natagal na. Oo, salamat sa Panginoon. Here are few of the problems na sakit ng ulo ni St. Paul doon sa Church of Corinth. Pero bago tayo pupunta doon, I would like to say na actually sa gitna ng maraming problema doon sa Church of Corinth, isa rin yun sa mga churches na binigyan ng maraming gifts. Okay? Wow, amazing. Pagkatapos, yun din yung sa gitna ng mga problems na yun sa church, sabi pa rin ni Paul, nung ni-address sila ni Paul, hindi sila pinapalayas o sinisigawan ni Paul. Talagang ina-address niya sila as the church of God, children of God, chosen by God. Okay? And dito makita natin, nilista ko yung mga problems. There are divisions and factions in the church. And you will see that in chapter 1, kung saan marami din sa mga Corinthians, sabi ko nga sa inyo kanina, yung kasi ang mga tao din ng kultura nila, sanay sila sa mga grupo-grupo, no? Sa mga association, sa mga fraternal, sa mga brotherhood, mga ganon-ganon. So meron silang, sanay sila sa ganon. So doon sa papunta nila sa church, dala nila yung kultura na yun. So meron sa kanila yung I am of Paul, no? I belong to Apollos. Yun ang sinasabi ni Paul na divisions exist. Siguro sabi nila, ay kay pastor ano ako, lalo na yung issue dito yung ay mas sure ang baptism ko kung si pastor ang mag-baptize sa akin. Di ba? Sigurado si assistant lang yan, head lang ng ministry, di ba? Baka hindi tumama yung baptism ko. Division. Okay? Bago ako magpatuloy, gusto ko na rin isingit ngayon na sana yung mga head ng ministry, mga future elders, mag-baptize na rin. Kasi actually, yung sa baptism, hindi na, sabi nga ni Paul, ito yung division sa church, no? Sa Corinth, na sabi ni Paul na, I did not come to Christ did not assign me, no, to baptize, but to proclaim the gospel. So ngayon, direct hit ito doon sa mga tinatawag may grupo ngayon na ang pangalan nila ay Church of Christ.
Hindi yung Church of Christ in the Latter Day Saints, hindi Church of Christ mismo. Church of Christ ang pangalan na kung saan pag hindi kanila nabaptize sa church nila, sa Church of Christ, hindi ka saved. So ito yung tinatawag na baptismal regeneration. Si Paul dito pala, nakita ninyo, basahin nyo sa Corinthians na matatamaan talaga yung baptismal regeneration na hindi yan biblical. Because sabi ko, I did not come to baptize. Pero meron ako binaptize na ilang houses na ang priority kay Paul, sabi niya, is to proclaim the gospel. I decided not to know nothing among you except Christ crucified, sabi niya. So yung I belong to Paul, I belong to Apollos, kung saan meron tayong attitude na gano'n, di ba? Mas nakaka-bless kung yung mas nakakataas na pastor yung hawakan mo yung kamay, di ba? Sanay na sanay. Yun ang kultura natin kasi kung sa Roman Catholic eh. Lalo na kung halikan mo pang ganun, may sing-sing pa yun. Alam niyo siguro ibig ko sabihin. So that was the problem in Corinth. They are also boastful. Kasi nasa sila, sentro ng maunlad na sila sa city, no? Na lungsod. That number 2. Number 3, they have a problem with the credentials ni Paul. Yung question palagi yung credentials ni Paul as an apostle. And the esteemed city, yung Corinth, they have this attitude to tolerate sexual immorality that we will see in chapter 5, in the first Corinth. And number 5, merong demandahan. Parang ganun. Demandahan sila magkakapatid. There's a lawsuit among believers. And then there is the misuse of Christian freedom. Hindi nila alam kung paano gamitin yung freedom nila in Christ. Kaya sabi ni Paul, yung kalayaan na binigay sa akin, hindi kalayaan para gumawa ng kasalanan. And they have this question about dapat ba mag-asawa o hindi. Sabi ni Paul, para hindi kayo magkasala, kung hindi nyo na kaya yung init ninyo, exactly sinabi niya. No? Lalo na sa mga kabataan, no? Pigilan nyo yung init ninyo. Kailangan iharap mo muna sa altar, no? Kaya nga sabi ko sa mga nakaka-relate ba tayo sa problema diyan sa Corinthians? So, sa mga hindi pa kinakasal, pero meron na silang labing-labing. Pwede ba yung mag-kiss? Good question, right? Yeah. Sa akin siguro kahit yung matagal na hawak kamay, wag muna. Kasi sabi sa Proverbs, nakahawak ka naihawak mo yung kamay mo sa baga, mapapasok ka. Di ba? Okay? Self-control. At saka yung paggalang talaga. If you love your neighbor as you love yourself, and you love yung labing-labing mo, yung lalaki mismo ang mag-lead kung paano ka i-handle yung fellowship to be holy. No? Banal. To be holy. No? Sa number 8, na as you notice siguro meron akong binilugan dyan. There is idolatry. And they cannot settle kung hindi nila maka-analyze yung participation nila doon nga sa maraming templo kasi doon sa Corinth, no? Participation nila sa tinatawag na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At na-encircle ko din yun, na-encircle ko yung number 9. And they have confusion, parang ganon, about eating meat sacrificed to idols. Number 10, you have the medyo hindi nila masettle yung role of men and women when it comes to authority sa worship. And isa sa mga problema, number 11, which is chapter 11 na rin makikita, is the irreverence. Yeah. Irreverence of the Lord's Supper. Number 12, there is disorder in use of spiritual gifts. Tulad ngayon, pag nag-speaking in tongues daw, ang feeling nila, sila na yung pinakamataas ang gift
speaking in tongues. And they have disobey, parang ganun, yung salita ng Diyos na hindi yan ang sign ng highest. To interpret, interpret the tongue, yun ang mas higher. And to prophesy is much higher. Pero ngayon, ang nangyayari, it is a display of tongues. Kung ano-ano ang mga sinasabi, tataka ako nun, bakit yung mga sabi nila may gift of tongues? Pinipilit ng maraming churches ngayon na kinakailangan mag-speaking in tongues kasi pag wala ka daw speaking in tongues, wala kang Holy Spirit. That's not what the Bible says. Okay? That's not what the Bible says. The Holy Spirit is given to those who believe and trust in the Lord Jesus Christ. Okay? The Holy Spirit is given to them. With signs or no signs, no gifts na yun. Okay, so dito, no, there is the disorder in the use of spiritual gifts. 13, there is the denial of the resurrection. Diba? Yung nakapasok dito yung sa Sadducees, yung mga Sadducees, may Pharisee at Sadducee na elitista noon sa panahon ng Panginoong Jesus. Yung Sadducees, they don't believe in the resurrection. Okay, ilan lang yan sa mga problems. Kaya nga, basahin natin sa first, dito, balik ako, makita natin na yung circle tool, number 1, number 8, and number 9, i-connect nyo dito sa 11. Lalabas yung problem na yan dito sa number 11 at saka sa pagkita natin ngayon sa ating pag-aaralan ngayon para lang sa ganun maintindihan natin kung bakit yung patungkol sa Lord's Supper dito pa mismo ang Holy Spirit mismo naglagay nito dito pa sa episode sa Corinthians. Very, very interesting. I'm really amazed. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11, let's start with verse 17. We will be reading all throughout up to verse 33. But in giving this instruction, I do not praise you. I do not praise you, sabi ni Paul, because you come together not for the better, but you come for the worse. Not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that division exists among you. And in part, I believe it. For there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you. Therefore, sabi ni Paul, when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper. Sabi, di ba, ito schedule ng Lord's Supper natin, ha? Sabi ni Paul. Tapos, sabi ng mga elders nila, wala pa si Paul dyan, nung sinulat ni Paul yan. Meet tayo sa ganitong schedule. Pagpunta nila, sabi ni Paul, you know, you do not gather together for the better, but for the worse. Because, sabi niya, verse 20, when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper. Pero sabi, ito yung schedule ng Lord's Supper, pero sabi ni Paul, it is not. No, may problem sila, no? Pagka alam doon sa gagawin nilang right. Verse 21, for in your eating, each one takes his own supper first, and one is hungry, and another is drunk. Ganito po yun. Sa Lord's Supper nila, ito yung tinatawag natin na potluck. Kanya-kanyang dala. Pero yung kultura kasi nila, grupo yan eh. May mga group sila. Parang ganun, natuto sa yan ng kultura nila. Yung mga mayaman, mas masarap yung dala nila na pagkain. May mga drinks pa sila. Siyempre, yung drinks naman, meron yung mumurahin, meron yung mamahalin. No? Hindi naman bawal yung yung alak. Kita mo dyan, nalasing na sila. Hindi pinagbawal yung paggamit ng alak. Anyway, ayaw gumawa ng controversy doon. Kaya sabi sa verse 22, what? Sabi ni Paul, do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise, do you despise the church of God and shame those who have nothing? Nakikita nyo na rito yung division. Meron yung mga they haves and they have not. No? Meron yung may kaya at meron yung walang kaya. May grupo yung walang kaya. Siguro ito kasi yung fraternity ng mga karpintero. Fraternity ng mga laborers. Ito fraternity ng mga engineers. Delikado yan, hindi ako kontratista.
Hindi pa uso yung flood control dito sa panahon ni Paul. Wala pa silang grupo na gano'n, no? Ah, But, what shall I say to you? Shall I praise you in this? I will not praise you. Verse 23. Kaya sabi niya kagad, nung kasalukuyan na kinokorek sila ni Paul, siningit niya na kagad ito. Hindi niya ba, ganito yun eh, parang, hindi niya ba alam paano yung Lord's Supper, why you are gathered together? Sabi niya. Pag ganyan ang ginagawa niyo, meron kayong division sa body, wherein you do not see the body as one. Meron kayo na unang kumain yung iba hindi pa nakakain. Kaya sabi ni Paul, kung pag-inom sa pagkain, doon na lang kayo sa bahay niyo, pero pagpunta niyo rito, dalan niyo dapat yung sa puso niyo ang kahulugan nitong the Lord's Supper. So sabi niya, for I received from the Lord that which also I delivered to you. That the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabi ni Paul, remember, nasa gitna siya ng pagre-review ko, okay? Para hindi kayo mawala sa context ng sinasabi ni Paul. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, the 27, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So meron pala yung unworthy na pag-take nung Lord's Supper. At sinabi ni Paul ito sa kanila, no, sa mga Corinthians, because that time, hindi nga nila alam eh. You do not come together for the better, sabi niya, but you come together for worse. Kasi sabi niya rito, you come in an unworthy manner, and you will be guilty of the body and the blood of the Lord. That, usapan natin yan. Yung what is this unworthy manner, how to partake of the Lord's Supper worthily. Parang gano'n, no? But a man, sabi niya rito, must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. Hindi naman sila discouraged eh. You examine yourself, and then you partake. You see? Hindi niya sila tinaboy. But you examine yourself, and in so doing, you eat the bread and drink the cup. Verse 29. For he who eats and drinks judgment to himself. If he does not judge the body rightly. So what body is he talking about? Okay? Verse 30, for this reason many among you Corinthians are weak, are sick, and a number sleep or die. Okay, bago ako magpapatuloy para hindi kayo already, meron akong notes dito, verses 20 and 22. To eat and drink worthily, ito yung sinasabi ni Paul sa kanila, no? To eat and drink worthily is to recognize and celebrate the fact of atonement. Sabi dito. Okay, para maayos yung pagganap ninyo, pakiganap kayo dito sa pagkaalaala, sa banal na hapon na pag-aalaala sa Panginoong Hesus, sa ginawa ng Panginoong Hesus is nagtipon-tipon tayo para dito. Patungkol ito sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Yung tinatawag sa English na atonement o sa sacrifice ni Christ on the cross. Okay? So sabi niya rito, but if we judge ourselves rightly, we would not be judged. So, kailangan talaga i-judge natin yung sarili natin. Sabi kasi nakita nyo yung problem, may division, may ano sa kanila, dala nila yung kung ano yung kultura sa labas na ipasok nila, parang gano'n. Verse 32, but when we are judged, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. So then, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Oh, wait for one another. So, meron yung sinasabi niya rito, no? Titingnan natin ngayon yan. So, meron sila yung parang in-etsepera yung iba, no?
Kasi yung iba siguro, yung baon lang, isang pirasong galunggong. Kaya sa akin, ano ba yan? Galunggong lang. Kalimutan lang. Kaya sa development itong Lord's Supper, nangyari, there was a time na kung saan meron pa rin yung patla. Pero para lalong ma-emphasize yung pag-celebrate nitong Lord's Supper, meron na ngayon yung parang ginagawa natin. Ito, no? Meron tayo nito. Hindi nga lang ostya to, baka dumikit sa ngalang-alak ko. Kasi ito na yung parang ipo-formalize siya. And then, pwede na kumain ng potluck. Kasi yung sa potluck, hindi mo maitaas yung bread. Ganun, no? Parang, okay, so, nag-progress na ito ng ganito. Pero dati talaga kainan. Love feast ang tawag. Okay. So, one, let me go back to this slide. Okay, dalawa po ang partaking of the Lord's Supper in a worthy way or in makita natin po unworthy manner, and we will close the presentation natin sa proclaiming the Lord's death until He comes, specifically yung until He comes. We will talk about eschatology. Eschatology is the doctrine of the last times or the end times, okay, which we cannot avoid sa pag-celebration pala ng Lord's Supper. Meron pala yun, no? Meron pala yung binigay ng Panginoon na faith doon. Okay, I need to read to you itong commentary na it's really very, very useful sa partaking of the Lord's Supper worthily. In verses 26 to 27, sabi dito, Paul reminds us of the two implications of communion. First, okay, itong ating communion is a public affirmation that the foundation of Christian society, the foundation of our faith, is the atoning death of Jesus Christ. Ano ibig sabihin natin doon sa atoning death of Jesus Christ? It is the substitutionary sacrifice of Christ. He died on our behalf. Si Christ ang kumuha ng punishment na para sa atin sana. He condemned sin in the flesh. He put to death yung sinful nature natin, nailed on the cross. Sa kanya, kinuha niya yung punishment na para sa atin. Nang sa ganun, tayo ay ma-reconcile, mapagkasundo sa Diyos. So, it is the foundation of all Christian society is the atoning death of Jesus Christ. This must be stressed to the end time till He comes. Yun yung word na till He comes, to the end time. Second, it follows that to stress any other purpose above atonement, katulad yung ginawa sa Corinth, no? Mas nakakataas yung kultura nila doon sa league nila o sa fraternity nila o sa mas yun ang alam nila na na mas nakakataas kaysa doon sa Lord's Supper. So it follows that to stress any other purpose above atonement is to be guilty of the body and the blood of the Lord. So dito, ang implication nito is that when we judge ourselves, pag tayo po ay atin na katulad ngayon, andito na kayo, hindi na kayo makakatakas, papasara namin yung pinto, mag-Lord's Supper pa, mag-Holy Communion tayo. Okay? Ang issue lang dito, i-judge yourselves. Gano'n. Ano natin sa Panginoon na, did I come here, Lord, na i-revere to revere? Above all, ito ang pinakamataas ngayon sa akin to revere, yung Lord's Supper on this occasion. Amen? O baka yung mas nakakataas yung interest mo ngayon na na social network. Okay. So, Jesus Christ has redeemed us, has bought us from the slavery to sin and death at the price of His own blood. Ito yung predominating fact and meaning of communion. To partake and mindful of this central fact is to eat and drink unworthily. Okay?
So yung pag-judge natin sa sarili natin, hindi yung ginadjust natin yung sarili natin, hindi pa ako perfect sa pananampalataya. Hindi ganoon, wala namang perfect sa atin eh. Ang issue dito, ano ba yung motive mo nung gusto mong mag-partake nitong the Lord's Supper? Siya ba yung pinaka-central ngayon sa iyo na purpose na gusto mong ma-encourage doon, mapalaki sa pananampalataya doon, o medyo mababaw lang yung tingin mo doon? Ganun yung pag-judge na sinasabi ni Paul. So, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 10. Bago 11, actually, dinaanan na ni Paul itong issue na yun, yung problem na yun sa chapter 11. So, sabi niya sa chapter 10, "Therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, you judge what I say." Verse 16, "Is not the cup of blessings which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ? Since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread." So, ano na sinasabi ni Paul dito sa chapter 10? Bago 11. Sinasabi ni Paul dito sa chapter 10 na iisang katawan tayo because we partake of one body. We partake of one cup. So, yung body is walang division. We are united in the faith. Verse 17, "Since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Look at the nation of Israel. Are not those who eat the sacrifices sharers in the altar? What do I mean then? The thing sacrificed to idols is anything? Or that an idol is anything? No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons." So yung mga nag-aatang-atang, kanino nila inaatang yun? Dun sa espiritu ng patay? Kanino? Tama. Sabi yung loob nyo, kayo mga nag-aatang. Oh, di ba? Pupunta ka, malapit na yung November. Tatala ka ng kakanin, biko, doon sa ano. Sige kayo. No, but I say that the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. I do not want you to become sharers in demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Okay? Or do we provoke the Lord to jealousy? God is a jealous God. Amen? We are not stronger than He. Are we? Yeah. So dito nyo makita, ito balikan ko rito, no? Balikan ko dito, yung sharing na nakakama niya. Sharing in the body of Christ. Actually, ang word na diyan is koinonia. Okay? A communion, a fellowship, sharing in common. A common faith of a new life in Christ. As against a new life supposedly there is yung table of demons. So ngayon, yung partaking pala na yun of the bread, the blood, ang impact sa atin, that we are now one family in Christ, one body. Walang naunang kumain, walang yung sinasabi ni Paul. We are now one family in Christ through the atoning blood of Christ. Okay. Okay? So we come now to number 2. Yung pahaba pinata. So sa 1 Corinthians 11:26, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So dito, makita nyo dito yung highlight ko yung until He comes. Until He comes. So kailan ba siya darating? Until He comes. Yung mga Corinthians, yung mga na nag-partake ng the Lord's Supper, hindi ba dumating ang Panginoon? Namatay na sila. So, pero, sinasabi ko rito, no, yung pag-partake pa lang ng the Lord's Supper, yung expectation mo doon, yung hope mo doon sa coming of Christ is lalong tumitingkad. Okay? So, sabi nga rito ng isang commentary, I will read it to you. So, you
when we eat this bread and drink the cup, we proclaim the Lord's death until He comes. Meaning to say, dito by faith, we look to the triumph of Christ. Because when He comes, meaning to say, He died on the cross, He died, He rose again. So triumphant siya. Because He's coming back. Kung hindi siya triumphant, kung hindi siya victorious, kung hindi siya matagumpay, hindi siya makakabalik. Di ba? He's defeated by death. But He triumphed over death. He will come again as King over all kings and Lord over lords. You will see that in 1 Timothy chapter 6, verse 15. So, the purpose of this rite or the Lord's Supper is to empower us to bring every area of life and thought into captivity to Christ our King. So dito pala, hindi lang yung basta-basta kumain, uminom tayo. But when we do this, then we partake, we proclaim. So meaning we bear witness. We bear witness to sa big tagumpay ng Panginoon. Ibig sabihin, tatanungin natin sa Panginoon yung, Lord, how can I serve you faithfully? So yun na yung mag-aaral na tayo ng kanyang salita, and then saan tayo gagalaw sa pagsunod sa Panginoon, mauna, personal, tapos pangalawa sa pamilya, kung saan yung front, kung saan tayo battlefront na ilagay ng Panginoon, doon natin gaganapin yung ipamukay natin yung yun ang ibig sabihin na expecting for the coming of the Lord, yung victory niya ay ilalakad na natin ngayon. Tuwing sineselebrate natin yung the Lord's Supper, para bang nagpapalakas tayo, grace ng Panginoon to remind us doon sa in everything that we do, we are anticipating yung triumph, yung victory, yung tagumpay ng Panginoon Jesus. So, when we talk about the end times until He comes, ito yung tinatawag sa teolohiya na eschatology, the doctrine of the end times. Hindi natin ma-avoid yun. So, yung mula yung incarnation, on the cross and the resurrection, up to the end of history, doon sa second coming. Ang terminology rito sa is inter-advent period. In between, dito, timetable, ano? Anong year na yun? Year 2025. So we are somewhere here, di ba? Doon 2,000 years ago, yun na yung resurrection of Christ. And so ngayon, lumalakad tayo dito, kung kailangan darating yung second coming, dito na po, natin yung we proclaim the Lord's death until He comes, yung victory ni Christ, King of Kings. So, maraming doktrina, dalawa major na doctrine na patungkol dito sa kailan ba yung second coming ni Christ, ano ba yung timing, ano ba yung schedule. Kaya marami ngayon na-encounter nyo yung mga date setting, yung mga nagsasabi ng dates, ng mga ganito. So, okay. So, punta ako dito sa isang illustration na to. Is that familiar to you? Hindi ko nga pinili dito yung piloto na nag-rapture eh. Bakit tumama sa pilita? Kaya kung ma-rapture yung piloto nyo, mga crew. Di ba? Ito yung bisita na tagbay, yung asin, nahanap niya yung amin yan. Naiwan yung damit. Kaya siguro walang mga damit lahat. May damit ano? Yan ang isa sa mga doktrina na major doctrine nung pag-aantay dun sa until He comes. Okay? So, dalawang doktrina titingnan natin dito. Ito yung dispensational pre-millennial view dito sa inter-advent. Sa kanila,
Nandito tayo sa church case. Ito. Tapos, ang senyales ng second coming sa kanila is para masukat kung kailan yung start ng end times is meron yung tinatawag na pre-tribulation, meron yung pre-tribulation, meron yung post-tribulation ng rapture. So, may rapture na yan, start na ng tribulation. Ibig sabihin ng tribulation sa kanila yung 7 years na kung saan maghahari si Antichrist. Maghahari si Antichrist. Yun yung ano nila. Yung rapture mangyayari dito, dito. And then, yung darating ng Panginoon, just yung Antichrist. Pag after yes, sumak mo eh. Alam mo na kung nangyari yung rapture. So, alam mo na kung kailan din darating siya. Sa millennium is Satan is bound is literal na 1,000 years na maghahari si Christ dito sa lupa, uupo siya doon sa Jerusalem. Kaya ay sa Jerusalem, meron nag-aalala na tinatayo ng mga Jew ng Israel yung temple para i-renew daw yung temple services. So nagtataka ako yun, teka wala pa rapture, nagkakalaan sila ng temple. Mukhang may mga mali yata dito sa pre-tribulation view. Hindi tatama. So after hindi ka kami 1,000 years dito, Satan will lose and then magkaroon ng great battle with Gog and Magog at doon na yung great white throne judgment at yung nag-start ng eternal life. Ito yung dispensational premillennial view. Doon sa taas sa inyo, this is an unbiblical view. Okay, but that's very popular, lalo na kung nakapanood kayo nung Left Behind. Ito naman yung biblical, doon sa non-biblical worldview, sa dito, no? Sa kanila, bago yung 7 years tribulation, things are going to get worse and worse. Lalala, kaya nag-aalala sila. Pag nakakita sila ng pula na buwan, pag nakakita, may earthquake, may baha, at maraming kontraktor, maraming politiko na kontraktor, things are getting worse and worse. There will be more oppression, more injustice, more persecution, more immorality as the age wears on. The church will not overcome its enemies will persecute and nearly crush the church. Konti lang yung matitira. Yun ang pananaw nila. Kaya powers ng powers ngayon. So ano ang effect po sa atin? Ang effect nun, so marami ang nagsasabi na, oy, ito na yung rapture bukas o sa ganitong date yung rapture. So na-experience na namin yan. Marami ang nagbebenta ng kanilang ari-arian, huminto na sila sa kanilang negosyo and so on. Nagdamit sila ng puti, pumunta sila sa ibabaw ng bahay nila, nag-antay ng rapture. O yun. After how many nights na pag-aantay, may hospital. Tapos, hindi lang na hospital, muntik ma-mental. Kasi yung ari-arian na ibinenta niya, tinakbo pala ng pastor na nag-predict nung date. Di ba? Na-experience namin yan. Okay, ngayon kung things will get worse and worse, that's the victory of Christ. So, umatras na yung iba sa kultura, umatras yung iba sa effect. Sa effect nila sa kultura. Now, take note of that. You know the reason bakit tayo meron tayong education, kids, meron tayong kids and so on? Because we look forward sa victory ni Christ. Hindi tayo defeatist tulad dito. Kasi alam natin na the kingdom of God, nauna na ako. So next, ang next na view na titingnan natin dito yung post-millennial view. Ang post-millennial view is, I would say, is biblical. Andito ngayon tayo sa present age na to, no? The world will become better. The gospel will increase. It will advance. There is a gradual Christianization of the world, but
it keeps on increasing yung government ni Christ. Although kung i-magnify ko sana yung line na yan, hindi yan dire-diretso, no? Ganyan yan. Pero it keeps on increasing. Katulad kayo sa Amerika, basa na naman. Ganun, may up and down siya, pero keeps on growing. For example, ilan lang sila nagsimula noon, ng mga disciples, ilan lang sila, di ba? Do you know na nung meron yung mga disciples, yung ninuno natin dito sa Pilipinas, umaakyat sa puno na andun pa lang sila. Pero ngayon, inabot tayo after 2,000 years ng Panginoon. You know what I mean? You know what I mean? Oh, it keeps on increasing. Although may mga problems ng church, sa immaturity, sa maturity ka sana. So, ganun-ganun siya, pero it keeps on increasing. Because, kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, no, na the gates of hell will not prevail. Doon sa gawain ng Panginoon na ibinigay sa Iglesia. So, sa atin, ang millennium is not a literal 1,000 years. It is now is the reign of Christ. Kaya sabi natin, Jesus Christ is Lord of Lords and King of Kings. Hindi yung saka pa, saka na. Sa end times, saka pa lang siya, sa literal naman 1,000 years, saka pa lang siya maging Lord of Lords and King of Kings. Hindi, ngayon na. Ngayon na. Kaya yun ang pinaparimahin sa atin habang tuwing sineselebrate natin yung the Lord's Supper. You see? So here in the Lord's Supper, yung victory in Christ, ito maging masipag tayo, maging tapat doon sa ibinigay ng Panginoon sa atin na Great Commission sa Matthew 28. All authority is given unto me. Sabi niya, go ye and preach the gospel unto all the nations, teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, sabi ng Panginoon, I am with you even unto the end. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya binasa natin kanina, Romans chapter 8. Okay? So, yun yung hope natin, yung pagbabalik ni Christ. At habang lumalakad dito tayo ngayon, yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon sa gawain ng kaharian ng Diyos, nagiging tapat tayo, masipag, nagiging faithful tayo. Whenever we celebrate the Lord's Supper, the more we are strengthened, napapalakas tayo in hope and in participation sa victory ni Christ. Amen? We go out from here after the celebration and we go and say, oh, here's the world. I'm gonna conquer it in the name of Christ. Parang ganun, ano? Amen? It's all by grace, not by us. Okay, ito ngayon. So, the cross is foundational to God's eschatological victory. In fact, the cross guarantees eschatological victory. Doon sa ano natin, the cross, meaning doon sa the Lord's Supper. Okay, sa Psalm 72, mabasa natin dyan kung ano yung success, yung pag-increase ng gospel, saka yung effect ng gospel. So sabi sa Psalm 72, 17 to 19, may His name endure forever, for His name increase as long as the sun shines. And let the men bless themselves by Him, let all nations call Him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone works wonders, and blessed be His glorious name forever. And may the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Okay? So, hindi ko na ilalabas itong dalawang slide. So, dito sa interadvental period, no, wherein we are also presently palagi na sineselebrate yung the Lord's Supper, basahin ko yung notes ko dito. No? This is an age in which the kingdom of God is gradually expanding on earth through the faithful preaching of the gospel. The faithful preaching of the gospel does not mean hindi siya limited doon dito sa pulpito. Okay? Meron yan, ginagawa natin yan sa family. Meron yan, we preach to ourselves. We study the Word of God. Masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon.
Hanapin yung will niya, ano yung commandment niya sa atin. May mga personal instructions sa atin ng Panginoon at meron yung general command niya o will niya nandun sa Scripture. And then sa family. And then meron yung may ministry sila ng evangelization sa labas. Meron yung iba't ibang mga ministry na ang purpose lahat niyan is the faithful preaching of the gospel. Hindi yung katulad sa Corinth na grupo-grupo, yung men's fellowship, ganitong fellowship, ngayon hiwa-hiwalay na ng ministry. Nagkakaroon na ng division. It's no longer Christ as one body. You get me? Amen? Kaya kung isa, may danger din yung ministry ko to. May danger. But it's not bad, actually. It is an era of spiritual and cultural progress. No? Ito sinihin ko to, not withdrawal from society. Under Christ's kingly rule. Dito, no? Kasi sabi nila noon, pag Christian ka, kung unang pagka-convert ko noon, mag-withdraw ka na, mamundok ka na lang, ministry ka na lang sa bundok, sa mga tribo. Mali eh. Sabi pa ng iba, hindi ka pwedeng pumasok sa politics kapag ka-Kristiyano ka. Hindi. Kasi may binigay na witness ang Panginoon sa atin ngayon eh. What about the success ng gawa ng Panginoon? Hindi man siya nag-preach. Sorry, hindi ko naman din sa itinataas ko siya as si Biko Soto. Diba? Yung testimonyo nung work ni Christ sa kanya, and then tingnan mo yung nagagawa niya sa paggawa ng trabaho niya as a mayor. Diba? Conviction yun sa lahat sa ating mga Kristiyano. Ganon din sana sa ating mga trabaho. Ganon tayo sa ating mga trabaho. Pag-obey sa Panginoon. Ano man ang trabaho natin, kahit sa negosyo, yun yung success ng gospel. Kung nasaan man tayo, kung saan yung battlefront na inilagay tayo ng Panginoon sa ating negosyo, sa ating trabaho, and so makikita nila yun. Last Sunday, binasa natin yun, that we are the letters of the Holy Spirit, na pinapabasa niya sa mundo. No? So it is an era of spiritual and cultural progress. It's not a withdrawal from society. Okay? It is a progress under Christ's kingly rule, achieved through gospel proclamation. Yeah? You proclaim the Lord's death until He comes. And societal transformation, but still marked by endurance amid opposition until the ultimate return of Christ. Kaya nga dito, makita natin dito, sa The Great Commission, the church is not responsible to save souls. No, hindi siya responsible. It is responsible to proclaim the good news. The church is responsible to bear witness to the one who will change the world. Okay? Kaya nga, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, again, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So sabi ng isang commentary, which I put it here, the communion rite looks to Jesus' triumphant coming again as King over all kings and Lord over all lords. The purpose of this rite, okay? Di ba sabi natin kanina, bakit ka ba andito nakipag-gather together, sumama ka para sa Lord's Supper? Ito. The purpose of this rite is thus to empower us to bring every area of life and thought into captivity to Christ our King. Kaya nga meron tayong family devotions din pala, bago makalimutan. Yung mag-asawa, meron din silang devotion ng mag-asawa. Bago sila matulog, kahit may away sila, nagtitinginan pa rin sila sa mata na gano'n when they pray together. Lord, I pray for her na sana, wala ang dami kasi ito kasi ganun hindi sa akin eh. Di ba? Hindi na yun. As one body in Christ. Kaya nga ako, alam niyo ba na hindi ako makaka-evangelize kung hindi ko kasama si Mrs. Kasi inassign kaming dalawa eh. As one, sa gawa ng Panginoon. Amen? So,
To empower us to bring every area of life and through and thought into captivity to Christ our King. Titus chapter 2 verse 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Anong gagawin ng grace of God sa atin? Ano yung gagawin ng love of God? You know, God loves us. But when we say that God loves us, at kapag sinabi natin na yung biyaya lang ng Panginoon, ang ating kaligtasan, you know, it does something, no? Magmamanifest ito. Parang yung principle ng you will know the tree by its fruit. So when the grace of God or the love of God, no, touches us, ito yung mangyayari. It will instruct us to deny ungodliness. Tusuruan tayo na lumayo na sa kasalanan. Kaya nga isa sa mga bunga ng blessings ng gospel is repentance sa conversion. Nagsisisi sa kasalanan. Okay? Because the love of God instructs us to deny ungodliness and worldly desire. Ano yung worldly desire? Hindi yung hindi ka na magsusuot ng ginto. Hindi yun ang worldly desire. Ang worldly desire is yung paglakad na hindi pa sa kadiliman yung sa kasalanan paglakad sa kasalanan. Unworldly desires and to live. O see? Meron yung ipa-deny mo sa iyo ito, huwag mong gawin ito, umalis ka na yung kasalanan, pero hindi ka huminto. Ano mangyayari? May bagong buhay. And to live, mabubuhay na. Sensibly. Sensibly is meaning to say in accordance to make sense dun sa life, it is according to the Word of God because ang truth lang that makes sense is the Word of God. Okay? The truth from God. The truth of God. Okay? To live sensibly, righteously, and godly in the present age. Why? Because sa inter-advental period na ito in the present age, looking for the blessed hope. So, yun yung right natin, di ba? So we rejoice doon sa, the reason nagre-rejoice tayo, doon sa Lord's Supper, it's a celebration. Family celebration din. Pag may family Sunday kayo, celebration kayo, patungkol dyan, sa akin, to share with you, sana hindi pa late, naka-ilang celebrations namin ng family because I want to say, kilala ako yung sarili ko, galing sa dilim. Hindi ko ang Panginoon, kundi sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko kaya iligtas yung sarili ko. Siguro, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ngayon. You know what I mean? So, yung mga biyaya na enjoy ng aking family, I want to tell them, it is because of the body and the blood of Christ, which was shed for me. Amen? And so there is this new life. To live rejoicing in this. To live sensibly, righteously, and godly in the present age. Looking for the blessed hope. What is the blessed hope? It is the second coming of Christ until He comes. You proclaim the Lord's death until He comes. In between the Lord's death until He comes is the victory of Christ. Kung saan tayo binigyan ng assignment. Na gumanap tayo. Kaya na tayo nakaka-participate sa gawain ng church, di ba? Sa lahat ng gawain sa church. Kahit sa cooking, kahit sa paglilinis, kahit sa ano, basta alam natin, ang pupuntahan nito yung pagsisilbi sa salita ng Panginoon sa kaharian ng Panginoon. Because katulad ng kanta natin kanina, I am redeemed, that's why I belong to Him. I am redeemed, that's why I do not belong to myself anymore. I belong to Him. He redeemed me, so I belong to Him. Amen? Okay. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Then, bumalik siya dito, who gave Himself for us. Iulit niya ulit, who gave Himself for us. That's the Lord's Supper. Do this in remembrance of me, sabi ng Panginoon. No, minsan nakakalimutan natin eh. Yung work with Christ sa buhay natin. Hindi natin ma-commit yung sarili natin na I am redeemed. That's why I am no longer my own. Nakakalimutan natin yun. From time to time,
nabubuhay pa rin na naman tayo para sa sarili natin. Amen? Who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His. Oh, wow! Sa Kanya pala. Akin ka, sabi niya, kaya ka nag-redeem. So what you will do? Pag sinabi ng Panginoon, akin ka. Oh, akin ka. Ito yung task na binigay ko sa iyo. Yes! Yes, Lord. Ito yung task, gawin mo? Yes! Yes, Lord. To purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Yung assignment na binigay ng Panginoon sa atin, pati yung saan niya nilagay tayo sa buhay na to, hindi sa walang problema. Maraming problema na harapin. Maraming hirap na harapin. But you know, you have this blessed hope. You are looking for the blessed hope. Sa Romans chapter 8 kanina, binasa natin po. Pwede ko bang i-compare? Yung hirap na dinanas ko dito, yung mga problema na dinanas ko dito, pwede ko bang i-compare for the glory nung ibibigay na ng Panginoon? No, cannot compare. Amen? So, that's why we rejoice sa celebration ng the Lord's Supper. Amen? Because of Him who redeemed us and we are no longer our own. Amen? God bless you all.